Nananatili po naka-red alert ang National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC dahil sa Bagyong Santi. Nagpatupad na ng preemptive evacuation sa landslide at flood-prone areas sa Aurora, pati na rin po sa mga lalawigan ng Nueva Ecija, Tarlac, Bataan, Zambales, Pampanga at Bulacan. Sa ngayon, patuloy na gumagalaw palabas ng Philippine Area of Responsibility ang bagyo. Alamin natin ang update kaugnay sa Bagyong Santi mula sa ating resident meteorologist na si Ginoong Nathaniel Cruz. Magandang tanghali po, Mang Tani. Maris, June, mga kapuso, napanatili ng Typhoon Santi ang lakas nito habang patuloy na gumagalaw papalayo sa lupa. Sa pinakabagong taya ng Pag-asa, nasa 100 kilometers dyan sa may kanluran ng Iba, Zambales ang mata ng Typhoon Santi. May taglay ito ngayong lakas ng hangin na hanggang 120 kilometers per hour malapit sa sentro at bugsong aabot naman sa 150 kilometers per hour. Gumagalaw pa rin ito pakanluran sa bilis na 19 kilometers per hour. At base sa storm track ng ahensya, lalabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga. Ibinaba na ng Pag-asa ang public storm warning signal sa maraming lugar sa Luzon at sa ngayon, Zambales at Bataan na lamang ang nasa ilalim ng signal number 1. Naglabas din ang Pag-asa ng yellow rainfall warning para sa Bataan at Zambales. Kaya sa mga residente dyan, lalo na sa mabababang lugar, maging alerto sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Inaasahan namang magkakaroon ng katamtaman hanggang sa malakas na ulan ngayong araw sa mga lugar na nakapaloob sa 400 kilometrong lawak ng bagyo. Hanggang sa minsang pag-ulan naman ang nararanasan dyan sa Zamboanga Peninsula, Misamis Occidental, Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Sultan Kudarat, South Cotabato at Lanao del Sur. Katamtamang ulan naman ang maaaring maranasan sa Bukidnon at Lanao del Norte. Posible raw yang magtagal hanggang pasado alauna ngayong hapon. Samantala, binabantayan din ng Pag-asang isa pang tropical storm pero nasa labas pa po ito ng PAR. At may international name itong WIFA at posible itong pumasok sa ating teritoryo Lunes ng umaga. At sa oras na pumasok ito sa PAR, tatawagin itong Tino. Pinapayuhan naman ng ahensya ang mga gumagamit ng maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot dito sa eastern, western at southern seaboards ng Southern Luzon, dyan sa northern at eastern seaboards ng Northern Luzon at sa western seaboard ng Visayas. Posibleng umabot ng hanggang 5 metro ang taas ng alon sa mga nabanggit na bahagi ng dagat. At para naman sa update ng level ng tubig sa mga dam, as of 10 a.m., 2 gate po ang nakabukas dito sa Binga Dam, dyan sa Benguet, at nasa 571.66 meters ang level ng tubig doon. Malayo po yan sa 575 meters na high water level nito. At bahagya namang bumaba ang level ng tubig sa Ipo Dam dyan sa Bulacan. Nasa 100.56 meters po ito kaninang alas 10 ng umaga at wala namang nakabukas na gate doon. At yan ang ating ulat panahon. Ako po si Nathaniel Cruz para sa I Am Ready, serbisyong totoo ng GMA News.